pagmamadali ng Administrasyong Gallego? At ano ang kanilang itinatago mula sa vendor at mamamayan ng Silay? Maraming salamat po at magandang araw. Thank you. Sir, Any other resource person who would want to say his or her piece? Yes, ma'am. Kindly identify yourself and Your Honor. what group do you represent? You have the floor. Ako po si Emelinda Katigbak-Hison. Emelinda Katigbak-Hison, Presidente at stakeholder ng pamahalaan ng Silay. Kagalang-galang ng tagapamuno, presiding officer, at sa mga miyembro ng committee, at sa mga naririto, magandang umaga po. Kami po ni Mr. Bituon ay talagang pinanghirapan po namin para makapagsalita tungkol sa mga nangyayari sa aming pamilihan. Kami po, una sa lahat, ay taus-pusong nagpapasalamat sa pagkakataong makapagsalita at ipahayag ang aming mga damdamin bilang mga residente at stakeholders ng Silay City. Ang aming pagdulog sa inyo ay bunga ng pagkabahala sa mga proyekto ng lungsod, lalo na sa rehabilitasyon ng public market na isinagawa na walang sapat na pag-aaral, wala ring malinaw na proseso ng konsultasyon sa mga taong higit na maaapektuhan. Ang mga hakbang na ginawa ng Administrasyong Gallego ay tila nagmamadali at ito ang nais naming ipaliwanag at ipasilip sa komiting ito. Ano ang pinagmamadali ng Administrasyong Gallego? Ayon sa revised market code ng Silay, kinakailangan na anumang pagbabago sa operasyon at infrastruktura ng pamilihan ay dumaan sa market authority. Ang market authority ang may mandatong magsagawa ng plano, pag-aaral at rekomendasyon para sa anumang proyekto sa public market. Ngunit, hindi dumaan sa market authority ang proyektong ito. At ang mga vendors at stakeholders na siyang direktong maapektuhan ay hindi kinonsulta. Ito ay isang malinaw na paglabag sa proseso at nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa opinyon at pangangailangan ng mga mamamayan. Design and build contract ang piniling mekanismo para sa proyekto kung saan sabay-sabay na isinasagawa ang disenyo at konstruksyon. Walang sapat na konsultasyon o paghahanda bago ito ipatupad at malinaw na tila ipinipilit ng proyektong biglaan. Ano nga ba ang pinagmamadali ng Administrasyong Gallego? Bukod pa sa public market rehabilitation, isinabay ang administrasyon ang City College, bagong City Hall at Sports Complex bilang bahagi ng kabuuang 1.4 billion na loan. Ang ganitong kalaking halaga ay nangangailangan ng masuring feasibility study at konsultasyon. Ngunit walang malinaw na plano o pag-aaral ang naipakita sa publiko. Bakit kailangang pagsabay-sabayin ng mga proyektong ito? Ano ang minamadali ng Administrasyong Gallego? Ang mga pagkakamali at kalituhan sa mga hakbang na ito ay nagresulta sa hindi kinakailangang gastusin at pag-aaksaya
sa pondo. Halimbawa, ang relocation ng market vendors sa kalsada ng Mabini, Burgos ay paglabag sa clearing orders bago magpakupa sa mga publikang daan. Ang hindi tumaan sa market authority na protektong ito at ng mga vendors sa stakeholders na siyang direktang makakapekto ay hindi kinonsulta. Ito ay isang malinaw paglabag sa proseso at nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa opinyon at pangangailangan ng mamamayan. Ang mga pagkakamali sa mga hakbang na ito ay nagresulta sa malaking gastusin. Ang relokasyon sa market vendors sa mga kalsada ng Mabini, Gomez at Burgos ay isang paglabag sa aming road clearing ordinance na nagbabawal sa pag-okupa sa mga pampublikong daan. Samantala, ang market renovation ay labag din sa mga regulasyon ng Heritage District dahil ang pamilihan bilang isang gusaling mahigit 50 taon na ay dapat ituring na important cultural property. Isinagawa ang renovation nang walang clearance mula sa Heritage District Administration, isang malinaw na paglabag sa mga lokal na ordinansa. Ang lote na paglilipatan ng mga vendors ay orihinal na binili gamit ang DBP loan para sa pabahay ng mga empleyado ng gobyerno. Sa halip na gamitin sa pababahay, ginamit ang lupa para sa relocation ng market vendors at pagtatayo ng mga temporary stalls. Ang paglihis nito sa orihinal na layunin ng pondo ay malinaw na isang kaso ng technical malversation sa ilalim ng Artikulo 220 na Revised Penal Code. Ang mga ganitong kapabayaan ay nagdulot ng hindi kinakailangang gastos at pagkawala ng tiwala ng mga mamamayan. Ang renovation na walang konsultasyon at clearance mula sa Heritage District at ang maling paggamit ng pondo ay nagpapakita ng kakulangan sa maayos na pamamahala. Sa lahat na ito, nais naming itanong, ano nga ba ang pinagmamadali ng Administrong Gallego? Bukod po sa aming pinag-aralang mga violation ng administration, tingnan po natin kung anong epektong mangyayari sa mga vendors and stakeholders. Nung araw po, ang aming pong pamilihan sa Silay ay napakagaling. Lahat ng tao po nandoon sa palengke namin. Namimili. Masaya. Progreso. Pero ngayong pong panahon, madami, sa hirap po ng buhay, madami po ang existing, we call satellite markets. Yung po ay mga tindahan sa lahat na halos lugar ng Silay. Sa malalayo, mas pa po. Meron po kaming satellite market sa Ginalaran, sa Gimbalaon, sa Ilopez. Madami po ang satellite markets, kaya hindi na po ganun kadami ang namimili sa orihinal na pamilihan. Kaya ano po ngayon ang nangyayari? Sa gusto nilang palakihin o gastusan ng kailaking pundo, hindi po kailangan ganun kalaking 300 million ang mga gastos para pintahan, para lagyan ng roads, at kung ano pang services, ang repair na gusto nilang gawin. Pwede po yung magagawa
kung talaga pong kanilang pag-aaralan at pag-isipan kung ano ang dapat para baka menos sa mga residente taxpayers. Isa pa po, ang mga vendors, ang effect po ito sa amin kung mangyari po ang kanilang ginagawang construction sa pamilihan, ito po ay may domino effect. Bakit po? Ang mga vendors, yun po'y talagang kung anong ibibenta nila, yun po ang kanilang pantawid buhay. Kami pong stakeholders, parehas pong, ako po ay may-ari ng maliit na bakery. Kung mangyayaring ililipat kami sa relocation site, sana po'y makita nyo kung anong aming sitwasyon, kung anong ginawa nilang stalls na pinagmamalaki nila. Alam po ninyo, ang workforce ng bakery, kung ganong kaliit ang paglalagyan ng bentahan, hindi po kakasya, hindi po namin alam kung saan i-display. Isang tao lang po makakapasok sa kanilang ginawang stalls. Isa pa po, ano pong gagawin ko sa aking mga bakers? 8, 7, ganong kaliit, isang tao lang makakapasok? Siyempre po, domino effect, domino effect. We have ang labor force. Ano pong gagawin namin sa mga tauhan namin? Paggugutumin? Yung po sinasabi namin, dapat pag-aralin ng mabuti ang proyekto sapagkat ito po ay importante sa aming pamumuhay. Kami po, sa sinabi po ng aming magiting na mayor, madami po ang dapat silipin ng kumiting ito. Kung makikita nyo kung anong kanilang ginagawa at kung ano ang naranasan namin, saan kami halos magbakaawa kung ano po ang dapat gagawin sa aming pamilihan. Sapagkat kung sila po ay may plano, kami may plano rin po para sa aming mga tauhan. Hindi po ba? Answerable po kami sa Department of Labor kung hindi namin bibigyan ng trabaho ang aming mga tauhan. Mga sales girls, lahat po ng workforce, napakahirap po. At sa panahong ito, na lahat ay mahal, gastusin. Sabi nga nila, sabi po ng mga suki namin, bakit pa kami pupunta dyan sa pamilihan ninyong kalayo? Samantalang gagastos pa kami para magtransportasyon, ng mahal ang gasolina, ang time and effort namin. Kaya gusto po nila nga doon na lang sila mamili sa mga satellite markets at malapit doon sa kanila. At lahat po ngayon nagsusumikap magkaroon ng hanap buhay. Ultimo mga bahay-bahay, meron na pong tindahan din. Kaya very competitive po ang pamilihan. Hindi po kailangan ang 3-story building. Hindi po kailangan ang mga sinasabi nila. Kung pag-aaralan po ng masusi ang proyekto at hindi mausik ang taxpayers' money na kami po ang magbabayad, lahat-lahat, sayang po, magagamit pa po ang kwarta ng pondo ng silay sa ibang bagay na mas mahalaga pa. Hindi po namin maintindihan kung bakit pinapahirapan nila kaming silay noon. Kami po'y lumapit sa kanilang matindi. Hindi po kami pinansin. Umaasa po kami sa pamagitan ng pandinig na ito. Matukoy ang mga pagkukulang at may tama ang mga maling hakbang. Ang mga proyekto ng lungsod ay dapat isagawa ng maingat na ayon sa batas at may konsultasyon sa mamamayan. Hindi pa bigla-bigla na nagre-resulta sa pagkalito at pagkaksaya ng pondo. Maraming salamat po.
Thank you. Meron pa bang gusto magsalita before we proceed? Ano po ang position po ninyo para kayo magsasalita?